at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ng Diyos sa araw na itong nagdaan, sa lahat ng biyaya at pagpapala na Kanyang kaloob sa atin, sa lahat ng magandang bagay na ginawa niya sa ating buhay. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan, ang ating mga hinaing. Isama natin sa ating panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga taong pinagkakautangan natin ng loob, mga taong nangangailangan ng ating dasal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay tayo, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa mga kaloob mong ibinibigay. Sa katauhan ni San Luis ay ipinagtambal mo ang pambihirang kalinisan ng pamumuhay at pagpapakasakit sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Pakundangan sa kanyang kagitingan at pagdalangin, matularan nawa namin siya sa pagpapakasakit, kundi man sa pambihirang buhay na sakdalinis. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawanggawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing, ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito, upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay, para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tayo pong lahat. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindo. Ang kanyang lipi magiging dakila. Pari, mga angkan ay pinagpapala. Tugon. Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ang taong matuwid, may bait at habag,
Kahit sa madilim, taglay ang liwanag. Tugon, Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Tugon, Mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. May dalawang salita na halos magkasing kahulugan na ginagamit natin sa simbahang Katoliko. Ito ang salitang religiosity at spirituality. Religiosity at spirituality. Pakiulit nga, religiosity at spirituality. Ang religiosity ay ang mga ginagawa ng mga mananampalataya patungkol sa kanilang paniniwala tulad ng pagsisimba, pagdarasal ng Santo Rosario, pagdarasal ng nobina, pagtitirik ng kandila, pagdiriwang ng fiesta, at marami pang iba. Religiosity ang tawag doon.
Sa kabilang banda, ang spirituality naman ay tungkol sa personal na relasyon natin sa Diyos at paggalang at pagmahal natin sa ating kapwa. No? Ibig sabihin, ang religiosity, mga acts, mga gawa, mga ginagawa natin. Pero yung relasyon, yung spirituality, relasyon natin sa Diyos at relasyon natin sa tao. Itong dalawang ito should complement to each other. Ibig sabihin, yung religiosity should reflect our spirituality. At yung spirituality natin should be strengthened by our religious acts. Kapag lagi kang nagdarasal, siyempre lumalago ang relasyon mo sa Diyos, di ba? Kapag lagi ka nagsisimba, na-strengthen yung spirituality mo. Kaya they complement each other. Hindi pwedeng simba ka ng simba, hindi ka naman lumalago sa kabanalan, sa iyong relasyon sa Diyos. Dasal ka ng dasal, hindi naman ka lumalago sa pagmamahal. No? Kaya dapat they complement each other. When you do things, lumalago ka sa pagmamahal sa Diyos, sa iyong relasyon sa Diyos. Pero ang tanong, posible ba na ang dalawang ito, religiosity at spirituality, do not affect each other? Pwede ba yun? Oo naman, posible. And that is precisely what our Lord is criticizing about the Pharisees. Kung saan dito sa Itabanghelyo, tinawag niyang hipokrito. Hypocrites sa English, mapagpaimbabaw sa Tagalog. Gumagawa sila ng mga religious acts, pero ginagawa nila iyon para purihin sila. No? Tawag natin dito, pakitang tao. No, they do things para sabihin ng mga tao, uy, ang bait niyan. Uy, no, palasimba yan, padasalin yan. The religious acts had nothing to do with their spirituality. Dito binanggit ni Jesus ang tatlong pamamaraan ng pagpapabanal. Prayer, fasting, and almsgiving. Pagdarasal, pananalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Kapag ikaw dapat lumago ka rin sa pagkakawang gawa kapag tayo laging nagdarasal, no? Itong tatlong ito, the Jews considered these three as cardinal works of religious life. Cardinal works, itong tatlong ito. Subalit, nag-warning si Jesus, nagbabala siya, na these practices are not automatically effective if we do them in order to win human approval. Ang tanging matatanggap nating reward ay ang papuri ng mga tao, a pathetic substitute for divine rewards. Subalit kapag ang amang nasa langit ang nakakakita ng kabutihang ginagawa natin, we are more likely to avoid the trap of hypocrisy o yung maging mapagpaimbabaw. Hindi naman ibig sabihin na itago na lang natin lahat-lahat, but rather to make sure that what we do is always for the greater glory of God. Galing sa ilalim, galing sa puso natin, hindi lang pagpapakitang tao. No? Ang pananalangin, gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng oras ng pananalangin. Believe nga ako dito, ang mga nagsisimba, maraming bata. No? Nagsisimba ba kayo lagi-lagi? Nakikinig ba kayo lagi-lagi? No? Maganda na dadala natin ng mga kabataan sa pagsisimba. Nabilib ako, nakita ko, ang daming bata. No? That's very good. Anumang dasal na nagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos ay tinatanggap niya. At itong relasyon na ito ay lumalago dito sa puso natin. This relationship grows in the secret room of our hearts, ang sabi ni Jesus. Sabi niya, kapag nagdasal ka, pumasok ka sa iyong kwarto, no? Isara mo ang pinto at magdasal ka sa iyong amang nasa langit. Maybe this is not only a physical place. Pwedeng dito sa puso. No? An inner place in our hearts. Maybe yun ang room in our hearts. Now, pag-aayuno, ito yung outward act of self-denial. Kapag tayo nag-aayuno sa pagkain o sa anumang bagay na nahiligan natin, it creates a space in our hearts for God. Kapag tayo nag-aayuno, nagsasakripisyo, nagkakaroon ng puwang sa ating puso para sa Diyos. Other than food, we can fast from objects of satisfaction like watching movies, playing gadgets, o playing lato-lato. No? Kasi naadik-adik na tayo sa lato-lato. Minsan, kahit nakakain na lang, lato-lato pa rin. No? Kaya minsan magsasacrifice tayo kahit sa anong hilig natin,
pwede nating iset aside para sa mas uunahin natin ang mas nakakabuti. Ang pag-aayuno, pagsasakripisyo ay nagiging epektibo kapag sinasabayan natin ng pagkakawang gawa. Kaya, ang pagkakawang gawa is an expression of love of neighbor. Madalas nating itong naririnig tuwing panahon ng Kwaresma. Pero pwede nating i-practice ito buong taon. Prayer, fasting, and charity or works of mercy. Ang taus-pusong paggawa ng kabutihan ay ang antidote sa pagiging mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, wag tayong maghangad ng pansariling kapakanan lang. Pagkus, isipin din natin ang ating mga kapatid, lalong-lalo na yung mga nangangailangan ng ating tulong. Kaya yung pagkakawang gawa, papunta sa labas, hindi lang pakabig lagi. Sana hindi lang tuwing Kwaresma natin i-practice ang mga ito. Bagkus, sa buong taon at sa bawat pagkakataon na pwede nating gawin. I believe if we do this heartily and religiously, like the psalmist, ang sabi ng psalmist, mapalad siya na may takot sa Diyos na magandang loob. You will hear them say, "Blessed is the man who fears the Lord." Ito ang sinasabi at ang hamon sa atin ng Ebanghelyo. Amen? Manalangin tayo sa Diyos ng katotohanan at pag-ibig para sa mga biyaya ng katotohanan at katapatan sa simbahan at sandaigdigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang simbahan, naway isaloob ang gawain at misyon ng pagpapanibago upang malinaw na maunawaan ng lahat si Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga pari at mga relihiyoso, naway maging mga masigasig at tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi sa kanilang sariling buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga lingkod, mamamayan at komunidad, naway maging tapat at hindi makasarili sa kanilang gawain ng paghahatid ng katarungan, karangalan at pagkakaisa sa mga taong kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang di karaniwang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapamilyang nag-aalala sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Ang mga yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming malinis sa iyong paningin, O Panginoon. Isama natin sa ating panalangin ang mga intensyon na ibinigay sa ating komunidad at sa ating mga pansariling intensyon at kahilingan. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglingkuran ka sa diwa ng katotohanan sa pamamagitan ni Jesus na aming daan patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay
pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo kaming makadulog katulad ni San Luis, nakararamtang na lagi ng kadalisayan para sa piging mong banal, upang sa aming pakikinabang kamila lalong managana sa kayamanan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ikanalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, tulad ni San Luis Gonzaga na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya pag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapagsalo sa pagkain ng mga anghel, ay gawin mong makapamuhay sa pagkauliran ni San Luis, sa pagtanaw lagi ng utang na loob sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Natapos ang ating misa, taglayin natin sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.